Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So meron tayong isang malaking unit ng solar power inverter ngayon. At ito ay unbox natin, no? At kung makikita nyo, no, medyo maganda yung kanyang casing. So lumalabas na ito ay bagong version kasi kung titingnan natin magbabase tayo dito sa mismong model. Ayan, SUN 18 K-SG05LP3 EUSM2. So itong 18K na ito, ibig sabihin yan ay isang 18 kilowatts, no? 18 kilowatts na inverter, at ang version niyan ay nasa SG05 na. So ibig sabihin from 1 2, 3, and 4, ito na yung latest kasi SG05 version. Kaya lang, itong gamit na ito ay nagsisignify na number 3 or 3-phase, ibig sabihin yan. So kung 3-phase, pwedeng-pwede ito na magamit sa mga industrial at mga commercial sites. Okay. So sa 18 kilowatts na ito, kung 3-phase ang ating pinag-uusapan, ay aalamin natin kung pwede ba itong pang delta or kung pwede rin ba siyang pang star or Y. So ang pagkakaiba ng dalawa, kung delta connection ay low voltage yan, no? Pag sinabing low voltage ay ang AC output nasa 230 volts AC. At yung Y naman ay nasa 380 to 400 volts AC. So titingnan natin at kung ano yung magiging reference natin ay makikita natin syempre at mabe-verify natin sa mismong manual. Okay, so yung physical appearance niya, yan muna ang ating alamin kasi ito ay unboxing, no? So yung kanyang performance at kanyang magiging connection and installation ay sa mga susunod na nating gagawing video. So magpo-focus lang muna tayo sa unboxing ng 18 kilowatts na inverter na ito. Okay. So tingnan natin yung ibabaw niyan. So ayan. Talagang medyo malaki-laki, no? Pang commercial talaga. At ito yung kanyang product ID. Ayan. So ganun pa rin yung product model niya, 18K SG05LP3. At kagagawa lang August 8, no? August 8, tamang-tama pa man din, no? 8-8. August 8, 2028. So mainit-init pa. Okay. So bubuksan natin at nang siyempre makita natin yung kanyang kaloob-looban. So Joran, sana hindi masira. Ganda ng tunog. Ayan. At okay. So dito tayo. Unboxing. Ayan. Unang-una, no, na makikita natin. Oops. Diyan yung bracket, no. So meron siyang malaki-laking bracket na nakalagay dito. Ayan. So kulay black. Sana kulay black na rin itong ating inverter. No? So apat, no. Apat ang lagayan ng tornilyo. Ayan. So 1. Yan na yung mismong inverter na 18 kilowatts. Almost the same doon sa mga pang single phase na kagaya ng 6 kilowatts at saka 8 kilowatts. At bukod doon mayroong kasama yan na battery sensor. Ayan. Para sa battery sensor. At communication cable ito. So para ito sa battery or yung CAN and communication cable. Okay? At kasama rito yung mga sensor. So buksan natin ang sensor. Ayun. So ang sensor niya 100 amperes ang primary and then secondary ay 50 milliamperes. Ibig sabihin nasa 2000:1 ang current CT ratio nito.
So, tatlong ganito na sensors. Okay. Check natin. Ito mga kasama, no? Sensor, ayan. So, same. Para sa line 1, line 2. Ayan. And line 3. O, para-parehas yan, ha? Sa tatlong city sensor yan. Okay. So, meron pang kasama dito. Okay, tingnan natin. Maraming mga ferrite cores na nakasama para sa battery. Okay, battery cable. Ito para dito sa communication cable. Ayan. At ito sa mga ibang parts naman, ano, sa AC at saka sa PB. Pwede nating mailagay yan. So, ang daming mga ferrite cores. Bilog-bilog. Magnetic core. Okay. So, yan ang kasama dito sa 18 kilowatts. So, ilagay muna natin dito. At meron pang MC4. Ayan. So, bukod sa MC4, bali, tatlong pairs ito. Dahil lalabas na 3 strings or base sa manual, dalawa lang naman ang solar charge controller nito. So, tanggalin natin at tingnan pa natin kung mayroong iba pang kasama. Right. Meron pang isang kasama dito. Ito. Meron kasamang Wi-Fi logger. Ito. Ayun. Yung lumang Wi-Fi logger ang kasama. So, old na Wi-Fi logger. Pwede nating i-connect ito gamit yung SolarMan app. Pwede rin sa DEYE Cloud application or app. So, ito yung mga luma. Ayan, nandyan yung serial number at saka yung password. So, madali lang naman i-connect yan. So, pagaganahin natin yan later. Okay, so, yun yung mga kasama dito, no? Yung bracket, syempre, kailangan may bracket yan. Yung tatlong city sensors, no? Yung current transformer sensor or limiter, at yung mga ferrite cores, tapos yung MC4 at saka yung communication cable and battery sensor. Okay, so tatanggalin na natin dito sa box ngayon. So ito na yung hitsura niya ngayon. Ito na yung pinakagilid, ano? So merong switch, push button switch, at ito naman ay para sa solar panel. DC switch, at ito yung sa Wi-Fi. At ito ay yung kanyang LCD. Ayan. So ito yung keypads para sa adjustments. At papakita ko sa inyo yung mga terminal ports at bubuksan natin mismo yung loob nito. Okay, so ito na ngayon yung bottom view niya, no? Ibig sabihin yung sa ilalim. At isa-isahin natin, ano. Dito yung battery port, no? Ibig sabihin ay dito natin ilalagay yung battery cable. Kasi ito low voltage ito eh. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung specs niyan. At ito yung sa communication cable. Pwede natin ilagay dyan yung mismong COM cable na ito para sa battery and inverter. At yung sa city sensor, pwede rin natin ipasok dyan. Ngayon, itong mga color blue na to, yan yung tinatawag na string. Dyan papasok yung mga PB cable na galing sa solar panel. At kung mapapansin niyo, dalawang MPPT lang yan or dalawang solar charge controller. Kasi ito PB1 and PB2. Yung total maximum or yung maximum PB input panel 8.8. Itong malalaking ports na ito para sa grid, generator, at saka ito sa load port. Ayan. So magkakahiwalay yan, no? Okay, so subukan na nating i-open, ano, kasi maganda ito eh. Hinge type. Ayan. And eto na. Ayun, so ito yung laman yan, no? So dito natin itatap yung mga city sensors natin. Tatlo yon. Itong number 3 and 4, city 1, 5 and 6, city 2, 7 and 8, city 3. Yung 1 and 2, yan yung para sa battery sensor. At ito naman ay tapping natin para sa battery, ano?
battery terminal, positive tsaka negative. So mas makakabuti na lagyan natin ng cable, ano, bawat polarity. So dalawang positive, dalawang negative. Pero ang gagamitin natin dito ay LiPo4 na may nominal voltage na 51.2. So yung cable na kailangan natin gamitin dito pagka 18 kilowatts, and since 18 kilowatts nga ito ay ang wire size niyan 3, no, number 3 AWG, 3/0 AWG. Pero kung millimeter naman, kung cable ang gagamitin natin, dapat naka 70 millimeter squared. Pero pwede naman tayong mag dalawang 50 millimeter, ano, dalawa dito sa positive, dalawa rin dito sa negative. So nasa 100 millimeter squared na yon. Kung wala tayong makitang isang piraso na 70 millimeter squared. Okay, so yan ang ganyan ang gagamitin natin. Halos kaparehas lang ito ng 12 kilowatts na 3-phase din. Kasi eto, makikita natin dito, ang battery amperes niya per pole ay 200, no? 200 dito sa battery breaker. 200 amperes per pole. So, yung dalawang yan, positive pole, negative pole, ay magiging 400 amperes na yan. Okay? At may communication cable tayo dito para sa BMS, ito. At pwede din sa parallel ito. Ito, parallel 1, parallel 2 kung add pa tayo ng another unit. Ito, pwede rin gamitin itong meter na to. Pwede rin siyang gamitan ng chint meter. Pero yung chint meter na gamitin natin dapat pang 3-phase. Pero since pwede naman natin i-diretso rito gamit yung city sensor, ito na mismo yung gagamitin natin. Okay? At ito yung breaker ng para sa grid. Kung makikita nyo, no, naka-delta. Delta itong connection niya. Ibig sabihin low voltage AC ito. So, meron tayong neutral, line 1, line 2, line 3. So, ito yung grid input natin, ano? So, maganda to kasi hindi na tayo gagamit ng transformer na kagaya nung pang 3-phase din na Y connection, at kung sakaling delta yung mga load, ibig sabihin 220 volts na 3-phase or 3-wire, no, ay kailangan pa muna natin mag-step down. Pero ito, diretso na mismo. Kasi 3 wires ito, ibig sabihin niya, no, line 1, line 2, line 3, yung line voltages niyan, pag sinukat natin dito, no, mula dito papunta rito sa line 1, line 2, ay 220 yan. At line 2 and 3, 220, line 1 and 3, ganun din, 220. So, ganun din sa load side, ano, ito load side, at isa lang yung bracket o yung terminal na ginamit, kaya lang, ito ang marking yan. Pagka nakalagay dito sa green, ayan, ibig sabihin gen port ito. So, kung magtatap tayo dito ito yung neutral niyan, tapos line 1, line 2, and line 3. Ganon din dito sa load side, neutral, line 1, line 2, line 3. So, kung sakaling kukuha tayo ng para sa single phase connection, ano, pwede tayong mag-tap mula sa line 1 and line 2, okay? And another line is 2 and 3. So, pwede tayong makapag-produce ng single phase, no? Single phase na ang line voltage niya is 220. Okay, kasi pagka ang ginawa natin connection ay 110, no? Ang connection natin ay neutral to line 1. Ganon din dito sa load at saka gen port. Okay. So, pwedeng kung may 3-phase na generator, ano, na supply, pwede tayong maglagay dito. O kaya, yung mga 3-phase na microinverter, pwede rin dito ang gamitin. Okay? At yung portion nito, ito, nasa ilalim, yan na yung solar charge controller. So, sa solar charge controller, dalawa yan. So, ngayon, makikita ninyo, no, itong PB ito PB. So, yung PB natin, PB1 tsaka PB2, no? So, nakakonect yan din dito, no? Ayan. So, ngayon, yung technical specs niyan, ibig sabihin niyan, meron siyang pag 18 kilowatts, maximum PB input power, ibig sabihin yung solar panels na pwede nating ilagay, nasa 28.8 kilowatts. Ang pwede natin malagay. At yung PB input voltage, no, meron siyang tinatawag na startup voltage. Ang startup voltage niyan ay nasa 160 volts DC. So, yung pinakamataas niya, 800 volts DC. Okay.
So, ibig sabihin niya, pag nag-series tayo, ay dapat hindi tayo lalampas ng 800 volts DC. Kasi maximum na niya yung 800 volts. At pagdating sa PB input current, nasa 36 yan 36 amperes. Bawat isa, 36 ito, PB string 1 at PB string 2, 36 din. 36 amperes. Pero, yung kung magkakaroon ng short circuit, ibig sabihin, pag didikitin natin yung wire, kaya niyan i-handle ng ilang seconds hanggang 54, no? And ang kagandahan dito, no, wala siyang backfeed current sa solar panel. Okay? Dito sa mga connections natin dito, no, sa line voltage. Kasi 3 phase, line 1, line 2, line 3. Ano bang size ng wire ang pwede natin gamitin diyan? Okay. Based doon sa manual, ayan. Line 1, line 2, line 3. Ang pwede nating gamitin na wire diyan, pwede tayong gumamit ng number 6 AWG. So number 6 AWG pwede natin gamitin dito, or number 10 millimeter squared na cable. Okay? So, yan ang pwede natin gamitin sa grid connection. Kung halimbawa maraming ilalagay naman sa load, sa backup natin, load connection, halimbawa dito, pwede tayo maglagay dyan ng number 4 AWG or number 16 mm squared. Okay? So, yun yung mga wires na dapat natin gamitin. Unang-una, ito ay 230 volts, na 3-phase and pure sine wave. And may self-consumption ito at saka feed into grid. Ibig sabihin, pwede itong pang net metering. And auto restart ito pagka nagkaroon ng fault or any errors. Pagka nagre-recover na yung AC niya kasi connected na tayo dito sa grid, magkakaroon siya ng auto restart. And programmable din yung kanyang supply, priority for battery or grid. So merong energy pattern doon, pwedeng battery first at saka load first. So pwede rin itong pang on-grid, off-grid at saka yung UPS. And ito yung configuration niya, as to battery charging current and voltage based on applications by LCD setting, no? Pwedeng sa application natin na baguhin or magkaroon ng adjustment, no? Pwede rin tayong maglagay ng generator dito or micro inverter. Basta 3-phase yung output na AC. Merong limit ito. Halimbawa, nakakonect tayo sa grid at wala pang net metering. Pwedeng hindi natin palabasin yung production niya. Production ng solar panel, no? Palabas sa grid. And syempre may monitoring din ito dun sa Wi-Fi kagaya ng pinakita natin. May smart load function din ito. Okay, so maganda itong unit na to. Tama-tama sa mga pangmalakihan. Kung halimbawa nasa industrial kayo at isang unit lang muna, ay later on pwede namang madagdagan ito. Pwede siya kasing i-parallel dahil meron siyang parallel function dyan. Okay. Ngayon, punta tayo dun sa size nung unit para may reference lang kayo. Okay. So, kung kukunin natin yung kanyang width. So, ang width nito, ang width nito ay umaabot sa 475 mm. At yung height niyan, okay, yung height, ayan, hanggang dito. Ayan, nasa 750 hanggang dito. Pero kung abot dito sa may, ayan, doon sa glands, nasa 794.4. Okay, para, hanggang dito, 794.4. Okay, kung kukunin naman natin, yung lapad hanggang dito sa may lagayan ng Wi-Fi, nasa 475. Pero kung yung mismong body lang, hindi kasama itong sa switch, ayan, ay nasa 456. Okay, so yan ang inverter size. So yun lang muna mga ka-solar, yun lang muna ang papakita natin kasi meron pa tayong susunod na video, ang magagawin natin ay yung installation na. So papakita natin dun yung mga dapat na gagamitin natin para sa installation, proper tools,
and parameter settings. Gagawin natin yon. At mangyayari niyan dahil wala tayong supply na 3-phase, paandarin natin to pero off-grid lang. Off-grid at dito lang tayo sa load side magkakaroon na output. So, yun lang muna mga ka-solar at abangan ninyo yung susunod na video para sa installation and testing, testing kasi maglo-load din tayo dito. In the meantime ay yan lang muna mga ka-solar at maraming salamat sa panonood. Muli ang inyong ka-solar si Solarens.